Higit 100,000 ang kumuha ng University of the Philippines College. Over 100,000 applicants all over the country are taking the University of the Philippines. Ang nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan po. Ito yung university na meron talagang pinakamagandang education na yun ang makatulong sa akin para makapag-pursue ng career in the future. Inaasahang lampas 167,000 ang kukuha ng examination ngayong taon. Inilabas na ngayon ng University of the Philippines ang resulta ng college admission test. Hello kakapsat! So ang magiging topic ko ngayon is paano ka marireconsider sa UP. Kaka-release ng UPCAT result nitong April 1. Makikita natin dito sa result is 17% ang nag-qualify. 17% lang ang nag-qualify. So 83% ang hindi naka-qualify. So ito ang magiging topic ko ngayon and later we will be having a guest. Hello! Annyeong! Kakapsat. So, nandito kami for another episode. Bale, magiging unique yung mga discussion naman natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon is regarding sa mga aptitude test. So, specifically, yung sa UPCAT. So, ano na ngayon mangyayari kapag sakali nakapag-exam ka? So, kung pumasa ka, so well good. Ano ang gagawin natin kapag hindi ka na-qualify sa UPCAT? We have a guest here and he's our makakapag-explain sa inyo regarding sa reconsideration sa UPCAT. Tatanungin natin ngayon si Howie. Ano yung first step natin na pwedeng gawin for reconsideration? Una, since sa amin noon, hinintay muna namin yung mail bago malaman yung mga score namin. Ngayon, sa results ngayon, yung mga non-qualifiers, pwede na nilang makita sa online yung scores nila. Kung ano yung mga scores nila per subtest and their university projected grade or UPG. So, ito yung UPG ni Howie. So, kapag makikita nyo dito sa UPG niya, nandito yung mga scores niya. So, there will be 4 subjects. Language proficiency, reading comprehension, mathematics, and science. So, makikita din dito yung UPG. So, Howie, ngayon na na-release nila yung grades mo, ano yung gagawin mo? Ang una mong gagawin ay pupunta ka sa website ng UPLB at i-check mo doon yung requirements nila for each courses since iba-iba ang requirement for each courses. Pwede kang pumunta mismo sa university registrar or mag-call na lang sa kanila para mas madali, para malaman kung ano yung requirement. By the way, itong lahat ng mga pinag-usapan namin is for UPLB lang to So, hindi namin alam sa ibang campus kung parehas to. Ulitin ko ulit ito para sa UPLB lang to. Kailan mo pala malalaman na kung kailan sila magpapasa ng mga requirements or schedule for recon sa UPLB? Meron namang pinupost ng UPLB kung kailan ang deadlines at saka kung kailan kayo magpapasa ng requirements. Meron sila last year pinost na flowchart kung kailan ang dates ng submission, kung ano ba yung, kung saan kayo gusto magpa-recon, kung kailan kayo ma-interview, at kung kailan ma-release din ang mga pumasa sa reconsideration. Kung na-post na nilang schedule, makikita mo doon kung pwede na ba magpasa ng mga forms. Ang unang pinapasa ay mga napili mong courses kung saan gusto mo magpa-recon at yung mga scores mo per subtest at yung UPG. Last year, 2 lang ang courses na isusulat mo, first choice at second choice. After mo mamili, pupunta ka sa OUR para isubmit yung form mo. OUR is what? Office of the University Registrar. Howie, may tips ka ba kung anong course ang pwedeng kunin nila para mas malaki ang chance nila para ma-recon? Ako kasi, ang kinuha ko
isang quota at isang non-quota na course. Pero kung gusto mo mas malaki pa ang chance na makapasok, kunin mo ay dalawang non-quota na course. So kung nakapili ka na ng course mo, it's either quota, non-quota, or both non-quota. So ano nang next? Depende yun sa pinili mong course. Kasi meron yung iba, papa-interviewin ka muna. Yung iba, wala nang interview. So kung may interview ka, merong schedule yung course na yun kung kailan ng interviews. Most likely, i-call ka nila or ikaw magko-call sa kanila kung kailan yung interview. At saka naka-post rin kung kailan ang interviews. Kung meron ka namang pagdududa sa schedule na mo, pwede mong tawagan mismo yung registrar kung tama ba yung schedules. During the interview, Javi, ano yung mga tinanong nila sa'yo? Pinaka-common na tinatanong ay, bakit ba gusto mo doon sa campus na yun at yung course na yun? Ilang minutes ang interview? Sa akin noon, around 5 minutes. Baka may alam kong mga tips para ma-impress yung mga nag-interview sa'yo o mag-interview sa'yo. Una, pakita mo na confident ka sa kanila. At saka pakita mo rin na gusto mo talaga makapasok sa UPLB at sa course na gusto mong mapasukan. So paano mo nalaman na na-reconsider ka? Magre-release ang UPLB kung sino ang mga nakapasa sa reconsideration. Meron itong online at meron rin ito sa bulletin board nila. So, maaari yung i-check both kung anong mas gusto mong i-check. Kung nakapasa ka na, pwede ka nang pumunta sa registrar at humingi ng form. Meron siya binibigay na papeles kung saan nakasulat ang mga requirements mo at saka yung student number, etc. At doon, malalaman mo na mga susunod na step at nakasulat na doon. So we would like to thank Javi para sa oras niya, sa tips na naibigay niya at sa experience niya. I hope na nakatulong itong video namin sa inyo. So, thank you and bye-bye.